Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po mga kabida, tapos na po yung maliligayang araw po, ito hong mga celebrities, ito hong mga content creators, na nagpapagamit ho, mga kabida, dito ho sa pag-promote ito hong mga online gaming at online applications po, matapos pong naghain po ng kanyang panukalang batas ito hong si Senator Mig Zubiri, mga kabida, banning all forms of online gaming and gambling. Alright. Dito ho sa balita, mula sa Inquirer.net, Miguel Zubiri files bill seeking outright ban on online gambling. Ito po, matindi po ito, mga kabida. Alright. Senator Juan Miguel Zubiri has filed a bill seeking an outright ban on online gambling in the Philippines, calling it a silent epidemic that is quietly harming Filipinos, especially minors and the most vulnerable. Zubiri's bill, called the Anti-Online Gambling Act of 2025. In a statement on Friday, the former Senate President said, while the administration had already closed its doors to Philippine offshore gaming operators, an even more dangerous problem has crept into our homes, and it's online gambling. Let's not kid ourselves, sabi po ni Senator Migs, mga kabida, Gambling addiction looks different now. It no longer looks like a person getting addicted to a casino or a cab. It now looks like a kid with a phone under the covers at 2 a.m. losing the family's grocery money on an online casino site, Zubiri said in a mixed Filipino and English. Under Zubiri's proposed measure, all forms of online gambling in the country will be prohibited. This includes digital betting platforms, mobile applications, and websites that allows users to place wagers through phones, tablets, and computers. The bill likewise mandates internet service providers, mobile network operators, and digital platforms to block access to gambling websites and remove related apps within 72 hours upon notice from the Department of Justice and the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Failure to act promptly may result in fines, license suspension, or even revocation of their authority to operate. Ayun. Yun, maganda po yun, Itong panukalang batas po, ni Senator Mig Zubiri po, mga kabida, po. Ito po yung pagkakataon po para matigil na po ito hong addiction po ng ating mga kabataan. Tama yung observation po, sa halip po na ito hong mga matatanda, yung expected na maging addict ho dito, mga kabida, ito na po yung mga kabataan po ngayon dahil ho sa accessibility po, yung accessibility po ng sugal online po, mga kabida, gamit po ang isang cellphone, computer, or tablets, mga kabida. Yun yung nagbigay ho ng chance at saka opportunity po, ng mga kabataan para ho mahuhumaling ho dito sa silent epidemic na ito. Ito hong sugal online, mga kabida. Plus, ito pang mga celebrities po, na nang-iinganyo po, sa kanila pong mga followers, sa kanila pong mga subscribers, mga kabida, para lang po gumaya po sa kanila na maglaro dito sa online na sugal na ito, mga kabida. Siyempre, pag follower ka, pag subscriber ka, palagi mong sinusundan yung kanyang mga contents, may mga promotion na ganito, mahuhumaling ka talaga, mga kabida. Yun yung hindi po maganda po, Sa halip po, ito hong mga celebrities, ito hong mga content creators, kanilang influence sana, ginamit po nila, sa mga magagandang bagay po, mga kabida. Dito na po nila ginamit po, para lang po magkaroon po ng
kita. Kasi alam naman po natin na malaki yung bayad po ano? Dito ho sa mga content creators at mga celebrities po ano na tinap po makabida ng mga operators po ng online gambling ano mga kabida. Eto, pakinggan muna natin itong hong si Senator Mig Zubiri ano sa kanya hong press briefing po kahapon ano kabilang ho dito sa provision ho ng kanyang panukalang batas po makabida na pagbawalan ito hong mga celebrities at ito pong mga content creators na mag-promote dito ho sa online gambling ano at pati na rin ito hong advertisement po makabida. Narito po, pakinggan po natin si Senator Mig Zubiri. Sir, will you also make the same appeal to celebrity endorsers? Kasi as you pointed out, marami naglalaro kasi maraming celebrity endorsers, influencers. Sana. Dito sa ating panukala, bawal na. Actually, sa panukala din ni Senator Win, under the regulations bill, tigil na din. Tigil na yung advertisements. It's gonna be treated like cigarettes and alcohol, basically tobacco, which is no more advertising in TV and in online platforms. But in my case, of course, once we prohibit it, talagang mawawala na yan. So, maapela din kami sa mga sikat na mga celebrities. Let's not use your position to encourage more online gaming. Nakikita nyo naman yung nangyayari na yun. Baka pwede na kayo mag-pull out mismo. Alam ko malaking bayad sa inyo. But pag-isipan nyo naman na nangyayari na yun sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan. No? So, maybe it can be voluntary at this point in time. No? Maybe it can be voluntary. Maybe the advertising companies can put down the big, huge posters and billboards in EDSA and all over. Lalaki ng mga billboards, lalaki ng mga posters sa EDSA, nakakalagay doon. Mga iba't ibang online gaming facilities. Sana take down na natin yan. Let's take it out. Let's start correcting these social ills. We have to start fighting this. So may info ka ba kung may mga public officials, lawmakers na involved na rin sa online gaming? Marami. Kaya nga sabi ko, makapangyarihan. Kaya, Meron akong alam na, of course, hindi ko na. Meron akong alam na mga lawmakers and of course, officials and very influential people that are in this business. So, again, it will be tough. I mean, I'm not against, for example, yung casinos per se. It's there, legal na yan eh. Legal na yan, nandyan na yan. For example, yung mga bingo sa mall. Okay na rin yun kasi okay na rin yun. Pupunta ka talaga sa mall, dala-dala mo yung pera mo, bibili ka ng ticket, okay na yun eh. Yung sa sweepstakes, okay na yun eh. Ang problema, accessibility. Ayan, sa online. Kayo, baka may mga teenagers kayo na anak na hindi nyo alam, naglalaro na pala, hindi nyo alam, di ba? Kasi halos lahat ng bata na yun, may GCash eh. Okay, Camille and then Nympha. Sir, nasabi niyo nga po grabe yung epekto nito. But with the current situation here in the Senate, what are the implications of a split Senate on the passage of key legislation? Split po tayo talaga ngayon eh. So, how will it affect? Well, kaya importante, nagkaka-caucus. Hindi usong caucus ngayon, Kasi sir. kung walang caucus, wala kami Ibang topic consensus. Na. Mamaya, dala tayo dyan. Di ba? Dapat may consensus. I think, I don't want to put any malice on any of my colleagues, but ang akin lang, I presume na sila lahat ay pabor na mawala itong social ill na ito na addiction to gambling. I think all of them would want. How they approach it, siguro yan ang diskusyon natin ngayon. I'd say 90% are in favor of either of the two bills. It's just a matter of ano ba, diba? Regulation ba or total ban? Ganun na lang yun. So, I think even in a split, when you say split Senate, we still have rational members of the Senate who believe, and the majority of them will believe, that this is an immoral act that has to be stopped. Ayun, tama po yun, ano, mga kabida. Alam naman po natin na very influential po itong mga celebrities, ano, ito hong mga content creators dun ho sa kanilang mga followers, sa kanilang mga subscribers, ano.
dapat pagbawalan po sila dito ho sa pag-promote po ng online gambling mga kabida. Kasi malaking perwisyo po ito hindi lang po dito sa mga kabataan, pati dito ho sa mga magulang po ng mga bata. Hindi lang po mga bata ang nahuhumaling ho dito, pati yung mga young adults po mga kabida. Mga estudyante, hindi na po makapag-aral dahil ho most of their time doon na po napupunta po mga kabida sa paglalaro po ng sugal sa pamamagitan po ng kanila pong mga cellphones. Yun yung difference ng sugal, yung traditional na sugal at dito ho sa online gaming. Kasi yung accessibility po kasi kahit saan, kahit kailan pwede kang maglaro dito ho sa online gaming Unlike dito ho sa traditional na sugal, kailangan mo pang pumunta sa casino, kailangan mong pumunta sa sabungan, mga kabida, para lang po magsugal, Pero dito ho sa online, kahit na po nakahiga ka, pwede kang magsugal, mga kabida. Kahit po nasa banyo ka, pwede kang magsugal, Okay? Yun yung difference at disadvantage ho dito ho sa online gaming, mga kabida, So, hopefully, mapasa po ito. Kasi may mga ibang versions din, mga kabida. Ito hong mga mamabatas po natin. Yung iba po is regulation, Okay, meaning, kailangan lang po na mayroon pong restrictions. Hindi ho katulad dito ho sa panukalang batas po ni Senator Migs po, mga kabida, na outright ban talaga. Lahat pong uri po ng online gaming at applications kailangan pong i-ban. Okay, mas maganda po ito. Okay, kaysa dito ho sa regulations. Kasi sa regulation kasi, andyan pa rin yung sugal Hindi ho mawawala yung online gaming. Patuloy pa rin, Although regulated. Okay, pero ang punto lang kasi dito na dapat mawala itong online gaming po, para po mawalan ng access itong mga phone users, mga kabida. Kasi lahat naman pong mga tao po ngayon, may mga cellphone na po, So, may posibilidad na mahuhumaling talaga sila, sa mga online gambling, mga kabida. Lalong-lalo na po kung ang nag-endorso po ay kilalang kilala po nila, mga kabida. Okay? Although sa panukalang batas, hindi po sinasabi po doon na sasampahan po ng kaso ito pong mga celebrities at ito pong mga content creators, Pero parang nakikiusap lang po, ito pong si Senator Migs na sana tigilan na po, Ito pong kanilang pang-iinggan niyo po, mga kabida. Kasi hindi po maganda po ito, doon ho sa epekto ho sa mga mahuhumaling ho dito sa online na sugal na ito, mga kabida. Okay? So, yun po, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.